Yo mga pare, what is good? Welcome back to Josh on Point, no? So ngayon pare, sobrang importante itong pag-uusapan natin, no? Pag-uusapan natin bakit ang kasal para lang sa mga tamang babae. Okay, kaya kung ready ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy, shake a kill, ako 10 toes down. Okay mga bro, so before tayo mag-start, no, gusto ko magbigay ng shoutout at salamat dito sa follower, subscriber natin na nag-message sa akin sa Facebook at shinare tong problema niya, no. Dito natin malalaman pare kung bakit importante na makilala muna ng husto yung babae bago nyo pakasalan. Now, marami magsasabi dyan, lalong-lalo na yung mga active sa Red Pill na wag magpakasal. I understand you. No, I understand you pare. Pero kasi ayoko maging hipokrito tayo dito, no? Kasi lagi natin sinasabi sa mga babae na magpaka-traditional kayo. Diba? Traditional women are important. Na once makuha mo na yung traditional na babae at nagme-make sense at fair lang yun na maging traditional ka rin bilang lalaki. Diba? And kasama na yung pagiging papakasal, no, sa isang traditional na couple. Okay? Kung traditional sa iyo yung babae, anong reward ang mabibigay mo sa kanya? Being a traditional man as well. And kasama na doon yung marriage. Okay? Pero bago tayo pumunta doon, kailangan mo munang alamin, kilalanin ng husto yung babae. Huwag kayo masyado nagpapadala sa mga emotions ninyo. So ito, good morning tol. Gusto ko lang sana humingi ng advice about my situation. I was recently married. Okay? Bale, 6 months as BF and GF, then 4 months live-in, tapos kinasal na kami. Okay, so this is what I've been telling you mga pare. Huwag magmadali, okay, kilalanin ng husto yung babae. Kasi kung titingnan ninyo pare, 6 months mag-BF, GF, then 4 months na live-in. Tingnan natin, so 6 months, wala pang ano to pare. Wala pang 1 taon to. Tama ba? 10 months lang silang magka-relationship tapos nagpakasal na sila. Kahit sabihin mong live-in yan pare, 4 months is too short. Okay? Kasi sabi niya rito, 6 months BFGF, 4 months na live-in. So 4 months silang magka-live-in. Okay? Sobrang ikling panahon yun pare. Para pumunta kayo sa kasalan agad. Okay? Hindi mo makikilala yung tao ng 1 taon. What more pa kaya 10 months lang. Okay, so dun pa lang medyo may mali na tayong decision dun. Okay? So, tuloy natin. So, in short, less than a year pa lang kami nagsasama, kinasal na kaming dalawa. The reason is gusto ng mami na nasa US na niya, ikasal kami para makarating sa US yung wife ko, magkasama kami. And besides, green card holder kasi yung asawa ko pero expired na and it needs to be revived. Ang hindi ko sure kung kaninong nanay to, no? Kung nanay ba nung babae or nanay nung lalaki na gusto daw silang ikasal para daw makarating sa US yung babae. Okay? So again, may mali na naman tayong pinasok, pare. Ako based on experience, pare, never ever, no? Ako kahit kinukulit na kami ng pamilya namin kasi from both sides na magpakasal na kami dahil ang tagal na namin mag-boyfriend girlfriend, hindi ko sila sinunod. At kahit hindi ko sila sinunod. Kasi yung buhay na papasukin nyo bilang kasal, buhay nyo yun eh. Diba? Buhay nyo yun. Ang mag-face ng mga problema dun sa relationship na papasukin nyo, kayong dalawa pa rin. Yung tulong nila na maibibigay, sobrang liit lang nun. Yung mga problema ninyo, mga issue ninyo, kayong dalawa pa rin ang mag-handle nyan. Kaya kung hindi nyo ma-handle yan pare, dahil pinasok nyo kagad yung kasal na yan. At lalong-lalo na, kung magpapakasal kayo ng dahil sa may kondisyon. Okay? Wag na wag ninyong gagawin to mga pare. Lalo na yung ganito, magpapakasal dahil for green card. Wag na wag bro. Okay? Wag na wag. Kasi problema yung papasukin ninyo. Nagpapakasal kayo dahil sa may kondisyon. Dahil lang para makapunta kayo ng US. Diba? Buti sana kung madali lang lakarin yung i-disregard yung kasal ninyo, di ba? Knowing na sa Pilipinas sila nagpakasal, mahirap ang ano dito pare, mahirap ang annulment dito, di ba? Katakot-takot na gastos yung
igagastos nyo, oras, taon yan pare, para mapawalang visa yung kasal ninyo. That is not a very good decision making pare. Dahil papakasal kayo dahil may benefit. Pagsisisihan nyo lang yan eh, no? So tingnan natin dito. Sure naman yung asawa ko sa akin that time. O, diba? Kasi feelings can be temporary. And yung kasal, yung mga ganyang desisyon, pwede natin sabihin, technically, pwede temporary siya, pero you can count it as permanent eh. Na mahirap alisin. Diba? Temporary siya, pero mahirap alisin. That time, ako yung gusto niya. Tapos, ako naman, why not? Mahal ko naman siya and I saw the opportunity. O, diba? So, ginrab ni pare opportunity para makapunta ng US. Which is, para sa akin, medyo wrong move na talaga eh. Wrong move yun. No? Bali, may anak siya. May anak siya sa iba. And ako din, may anak sa iba. Okay. So, wala tayong issue rito. Kasi kung single mom naman si babae, single mom din si lalaki. So, wala tayong kalugian doon. Parehong, parehong may sabit. So, fair lang yun. Wala tayong masasabi doon. So, walang proposal and everything. Kinasal kami. There was love. Now, 9 months na kaming kasal. Ito na. Problema na to. 9 months na kaming kasal and puro away yung nangyayari. No third party. So, walang third party daw. Mga petty things lang. And lumalabas na yung differences namin parehas. May pisikalan and may mga masasakit na salita na nasabi na. Medyo nawalan na ako ng gana sa marriage namin. O, di ba? Nawalan na siya ng gana. So, ito yung tinatawag natin sa Tagalog, yung sa Pilipino, yung napasubo ka eh. Alam mo yun? Napasubo ka ng mainit, tapos niluwa mo. Eh, ang kasal, hindi ganun eh. Kasal na kayo. Kasal, hindi yan. Di ba? Di ba? Yan yung mga kasabi na matatanda eh. Ang kasal, hindi yan parang mainit na kanin na pagka hindi mo kaya, iluluwa mo. Hindi ganun yun eh. Napasok mo na yan. Di ba? Although, wala naman kayong ginastos na malaki, no? Kasi wala naman daw proposal and everything. So, I think, parang ano lang ata to, mabilis ang kasal lang, no? So, okay, good, di ba? Pero, ayun na nga, di ba? Kaya importante na kilalanin nyo muna yung mga magiging partners ninyo ng mabuti. At least, para sa akin, no? At least mga 3 years. Para makilala mo talaga ng gusto yung tao before kayo pumasok sa ganitong sitwasyon, which is yung kasal. Diba? Kasi, yan, katulad yan, hindi mo makikita yan pare. Sa isang taon, hindi mo makikita yung tunay na ugali ng tao. O yan, ngayon, tignan mo. Problema. Pero, mas komplikado dahil kasal kayo. Diba? Madali sanang advice ang masasabi ko dito kung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo. Madali lang alisan yun. Diba? Kung ayaw sumunod sa'yo, alisan mo kaagad. Pero dahil kasal kayo pare, mas komplikado. So yun, may pisikalan and mga masasakit na salita na sabi na medyo nawalan ako ng gana sa marriage namin. Is it worth it pa ba to save para makapag-US ako? Diba? So, kinagat lang ni tropa talaga tong kasal nila. Siguro, ito yung nagpakagat sa kanya kasi may possibility na makapag-US siya. So, to lang pare, kahit wala yung US, kahit wala yung kasal ninyo, kayang-kayang makapunta ng US eh. Diba? Kayang-kaya eh. Maraming paraan eh. Diba? Hindi kailangan ng kasal eh. So, mas madali nga lang pag may kasal. Pero yun nga, you choose the quickest path. Lahat ng madali, may sablayan. Lahat ng hindi pinaghihirapan, may sablayan. So, ito na yung kasablayan na tinuhak mo yung madaling way, may sablayan. Diba? Katulad sa money making yan eh. Diba? Sa money making, pag lahat ng perang, lahat ng scheme, sinasabihan kang madali kumita rito, malamang sa malamang sablayan. Walang madali. So, ito. Let go ko na ba at baka mas sumaya pa ako sa iba. Medyo nagkaka-issue din kami sa mga anak namin in both ends. Okay? Nang issue may anak sila pareho eh. I guess my question here is, may nasasabi siyang masakit na till now hindi ko makakalimutan. She has more money than me. Plus yung mami niya, okay, so klaro na dito mami ng babae. Okay, gustong ikasal sila para madala sa US.
mami niya sa US, nagpapadala pa rin sa kanya kahit may work na kami both and nakatira sa bahay niya. All expenses paid. Diba? Madalas sinasabi ng mga kababaihan na bakit daw tayo intimidated sa mga strong independent woman. No? When in fact, hindi kami na-intimidate. Na-annoy kami sa inyo at alam na namin yung kahinatnan. Once na pumatol kami sa isang strong independent woman. Ganito madalas ang mga ginagawa nila. Nung makalamang-lamang lang sila ng konti sa lalaki, lagi na nilang pinapamukha yan, lalo na pagka nag-aaway sila. And ito na nga, ebidensya na to. Kahit pareho sila ng work, pero dahil sa lalaki, bahay ng babae nakatira yung lalaki, at the same time, may sustento rin ng nanay ng babae, so ibig sabihin, mas maraming pera yung babae. So ayan, pinapamukha sa kanya. Diba? Hindi dahil intimidated kami, no? Wala kaming takot sa mga ganyang kasitan. Ayaw namin, no? Annoying lang kayo. In short. No? So ito na nga yun, no? So I think may idea ka na kung ano yung mga nasabi niya. Alam ko na pare. So pinapamukha niya sa'yo na parang palamunin ka. Diba? Mostly kasi ng pera ko binibigay ko sa anak ko for child support, which is wala naman sa kanya yun. Pero ayun nga, same thing for me na may mga nasabi din sa kanyang masasakit. Do you think I have to stick with the plan or goal na makapag-US with her? Kasi ngayon, siya na yung bumubuhat ng relationship namin. Alam niya na ayoko na. Okay, so meaning to say, naramdaman ng babae na ayaw mo na ng lalaki. Pero parang si girl ata pursigido pa, no? Parang I don't see it working anymore. Sobrang toxic. Siguro, ito na nga yung, again, ulitin ko, no, na yung sitwasyon ni Tropa, ito yung napasubo. Okay, kasi sobrang gusto niya yung opportunity makapunta ng US, pinasok niya yung kasal, pero hindi niya inisip yung mga consequences na pwede mangyari doon. Okay, so again, isa to sa mga cases na tayong mga lalaki, madalas talaga tayo, although we're goal-getters, no, like, nakita mo yung opportunity makapunta ng US, pero get lang tayo ng get, hindi natin iniisip yung problema, yung consequences. Kaya ngayon, problema, nagiget din natin. Okay? So, again, ang ma-advise ko kay pare, di ba? Kasi since kasal sila, hindi ito yung typical na advice ko na iwan mo na, alisan mo na agad. Kasi kasal naman kayo. Kasi kasal sila. Okay? Now, based dun sa sinabi niya sa huli, no, binubuhat pa ng babae. So, ang masasabi ko dyan sa problema mo pare is ganito. No? Since kasal kayo, you have to keep in mind na kasal kayo. Okay? Kasal kayo. Mahirap alisin yan. Kung matripan mo man magpakasal ulit, hindi ka pwede magpakasal kasi yung annulment na yan, yung kasal ninyo, mahirap tanggalin yan. Umaabot ng 5 to 10 years yan bago kung sakaling ipapa-annul ninyo yan, annulment. 10 years yan. Hindi ka rin pwede magpakasal pare. Okay? So, what I can suggest, kung gusto mo pang mag-work, okay? Kung gusto mo pang mag-work, kasi ang sabi mo lang naman, ang problema ninyo is yung mga pinagsasabi niya. Okay? Now, itong advice ko sa'yo, kung gusto mo pang mag-work yung relationship ninyo, okay, you have to be the man and be the leader of the relationship. Kailangan mong kausapin yung babae as a man. Okay? Sabihin mo sa kanya yung mga boundaries mo. Sabihin mo sa kanya na yung mga pinagsasabi niya, hindi mo gusto na marinig pa sa susunod. Okay? Bigyan mo ng ultimatum. Okay? Ganun lang. Ganun mag-handle ng lalaki. Kasi since kasal kayo no? Nandyan ang una ko lagi ina-advise pag kasal is, try mo munang ayusin. Pag ayaw, saka tayo mag-move on. Okay? So, ganun. Bigyan mo ng ultimatum, kausapin mo, sabihin mo yung mga ayaw mo, na ayaw mo ng mga sinasabi niya, ayaw mo yung tono ng pananalita niya. No? You want this relationship to work, so kailangan natin magbago. In order for this to work, kailangan mo ako respetuhin bilang lalaki ng relationship na to. Respetuhin kita bilang asawa ko. Respetuhin mo rin ako bilang lalaki dito. Yun ay kung gusto mo pa na mag-work. Now, kung ayaw mo na talaga, di ba? Kung ayaw mo na talaga, well, you have to face the consequences, pare. You have to face the consequences. Kung ayaw mo na talaga, at sure ka na ayaw mo na. Kasi ito na naman tayo. Kaya sinasabi ko, kaya binibigyan kita ng tip or binibigyan ko kayo ng tip na
pagdating sa mga ganitong relationship is kung gusto mo pa talagang mag-work. Kasi mamaya, napapasubo ka na naman, no? Napapasubo ka na naman na ayaw mo na naman. Diba? Kasi, napasubo ka nga nagpakasal. Mamaya, yung pag-ayaw mo, hindi naman talaga yun yung relationship, yung decision mo. Napapasubo ka na naman. No? So, as much as possible, ayusin nyo muna. Now, kung talagang ayaw mo na talaga, tinry mo nang ayusin, pero ganun pa rin, diba? Binibigyan ka pa rin ng bad attitude ng babae after mong kausapin, hindi ko na masasuggest sa'yo na magstay ka dyan. Kasi ang mangyayari dyan, para mo nang pinapahirapan yung sarili mo. Ayoko naman na, kasi kung ako nandiyan sa sitwasyon na yun, ayoko rin pinapahirapan yung sarili ko. Na may choice, kung may choice naman akong umalis. Diba? So, after mong pagsabihan at ginanon ka pa rin niya, that's the time that you need to leave. And take the next step, which is much more complicated. Pero, syempre, mas okay na siguro yun kaysa magtiis ka. So, before I end this video, pare, again, gusto ko lang i-emphasize dito na minsan yung mga problemang nangyayari sa buhay natin, tayo lang din ang pumipili. No? Tayo yung pumapasok dyan. Kaya, I always tell you guys that use this. Okay? Use your brain first. No? Ito, ang gamitin ninyo 95% of the time. No? 5% lang tong puso na yan. Kasi minsan talaga ipapahama kanyang puso. No? So ito pare, isipin nyo to before kayo pumasok sa isang sitwasyon. Isipin nyo yung mga pros and cons. Paano pag hindi nag-work to? Meron ba akong plan B? Lalo na sa mga ganyang klaseng sitwasyon, yung kasal. Kasi mahirap mahirap alisin yan eh. Diba? Pumili ng babae, ayusin ang decision, make sure lang na yung papasukin ninyo tama at maayos at may peace. Alright guys? So yeah, that's it. Leave your comment down below, no? Suggestions, comments, reaction sa babayan, no? Abangan nyo yung Seduce perfume natin. Kaka-order ko lang, wala pa tayong stock, no? So pasensya na guys, no? Ang bilis na ubos eh. So yeah, that's it for me guys. Thank you so much for watching. This is Josh on Point. See you next time. Boom. GFAB.